Noong 2021, sa gitna ng pandemya, nagsimula si Althea bilang mortuary assistant sa isang pribadong funeral home sa Bulacan. Hindi iyon ang kursong tinapos niya. Nursing ang pinag-aralan niya. Pero dahil sa kakulangan ng trabaho at sa biglang pangangailangan ng pera, tinanggap niyang alok ng pinsan niyang nagtatrabaho roon. Madali lang yan, sabi nito. Tagabantay ka lang ng bangkay, mag-aayos ng lamay, at minsan tutulong lang sa embalming. Hindi siya kumbinsido, pero wala siyang choice. Sa unang araw niya, agad siyang dinala sa likod ng gusali, ang bahagi kung saan naroon ang morgue. Pagbukas pa lang ng pinto, sumalubong ng malamig na hangin at ang kakaibang amoy. Hindi mabaho, pero hindi rin normal. Isang halo ng kemikal, formalin, at kung ano pa. Masasanay ka rin, sabi ng supervisor niyang si Mang Rodel. Huwag ka lang matakot, wala naman niyang ginagawa. Napatingin si Althea sa mga stainless steel na drawers kung saan nakaimbak ang mga bangkay. Hindi siya sumagot. Sa unang linggo, puro takot ang nararamdaman niya. Bawat tunog ay pinapansin niya. Ang pag-click ng ilaw, ang pag-ugong ng freezer, at ang pagpatak ng tubig. Pero kalaunan, nasanay rin siya. Hanggang sa dumating ang gabing nagbago ang lahat. Isang Sabado, siyang na-assign sa night shift. Mag-isa. Busy kasi ngayon, sabi ni Mang Rodel. Maraming namatay. Kailangan may magbantay. Bandang 10:00 ng gabi, tahimik ng buong funeral home. Wala nang bisita. Wala nang staff. Siya na lang. Nasa harap siya. Nagbabasa ng logbook. Nang biglang may flicker ang ilaw. Isang beses. 2 beses. Pagkatapos, bumalik sa normal. Luma na siguro yung wiring. Bulong niya. Pero maya-maya lang, may narinig siyang tunog mula sa likod. Isang mahinahong kalabog. Galing sa morgue. Napatingin siya sa orasan. 10:47 p.m. na. Walang dapat gumagalaw doon. Dahan-dahan siyang tumayo. Kinuhang susi at naglakad papunta sa likod. Sa bawat hakbang niya, mas lumalakas ang kabog ng dibdib niya. Pagdating sa pinto ng morgue, huminto siya. Tahimik. Masyadong tahimik. Hinawakan niya ang door handle. Malamig. Dahan-dahan niya itong binuksan. Bumungad ang malamig na hangin. At ang hilera ng metal drawers. Walang gumagalaw. Walang tao. Huminga siya ng malalim. Imagination lang, sabi niya sa sarili. Pero habang papasok siya, may narinig siyang tunog. Parang may kumakatok. Natigilan siya. Galing iyon sa drawer number 6. Dahan-dahan siyang lumapit. Hello? Mahina niyang sabi. Walang sumagot, pero umulit ang tunog. Parang may nasa loob. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya, pero hinawakan niyang handle at hinila. Dahan-dahan. Pagbukas, walang laman, walang bangkay, walang tao, pero basa ang loob. Parang may kakalabas lang. Napaatras siya. Hindi, hindi pwede. Bigla niyang naalala ang logbook. Drawer 6. May laman iyon. Isang babae. Namatay sa aksidente, kaninang hapon lang dinala. Biglang may narinig siyang yapak sa likod niya. Mabagal, malagkit, parang may tumutulo. Dahan-dahan siyang napalingon at doon niya nakita. Isang babae, nakatayo sa gitna ng morgue. Basang-basa ng dugo, bali ang leeg, at ang mga mata, diretsyong nakatingin sa kanya. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Nakatitig lang siya. Nasaan ako? Bulong ng babae. Nanginginig si Althea. Na, nasa funeral home ka. Bakit ako nandito? Lumapit ang babae. Paunti-unti. At bawat hakbang niya, may tumutulong dugo sa sahig. Hindi pa ako dapat patay. Mahina pero malinaw ang boses nito. May naghihintay pa sa akin. Napaatras si Althea.
Hindi ko alam. Hindi ko alam. Biglang tumigil ang babae at ngumiti. Isang ngiting hindi normal. Kasama ka na. Biglang namatay ang ilaw. Sobrang dilim. At sa dilim na iyon, may narinig siyang bulong. Marami. Hindi lang isa. Hindi pa kami tapos. Hindi pa kami umaalis. Hindi pa kami tapos. Sumigaw si Althea at nagtatakbo palabas ng morgue. Hindi na siya lumingon. Hindi na siya huminto. Hanggang makarating siya sa harap. Pagdating ng umaga, natagpuan siya ng mga staff. Nakaupo sa sahig. Nanginginig. Tulala. Anong nangyari? Tanong ni Mang Rodel. Hindi agad siya nakasagot. Tingnan niyo, drawer 6. Pagbukas nila ng morgue, nandoon ang bangkay. Nakahiga. Maayos. Parang walang nangyari. Pero may kakaiba. Ang kamay nito, may marka. Parang kumatok sa loob. Simula noon, hindi na bumalik si Althea. Nag-resign siya agad at lumipat ng trabaho. Pero kahit saan siya pumunta, hindi siya tinatantanan tuwing gabi. Naririnig niya ang katok. At minsan, pagtingin niya sa salamin, may babaeng nakatayo sa likod niya. Basang-basa, ngumingiti. Hanggang sa isang gabi, nagising siya sa tunog ng pagbukas ng drawer. Hindi sa morgue, kundi sa sarili niyang kwarto. Dahan-dahan siyang tumingin at doon niya nakita isang metal drawer sa gitna ng kwarto. Dahan-dahang bumubukas at mula sa loob, may kamay na lumalabas. Hindi ka pa tapos. Hanggang ngayon, may mga staff sa funeral home na nagsasabing tuwing gabi may naririnig silang katok mula sa drawer 6 kahit walang laman. At minsan, may babaeng naglalakad sa hallway. Basang-basa, naghahanap. At kung sakaling marinig mo ang katok, huwag na huwag mong bubuksan. Dahil baka, hindi na ikaw ang makakalabas. Lumipas ang ilang linggo, sinubukan niyang bumalik sa normal na buhay. Nakahanap siya ng trabaho sa isang maliit na klinik sa bayan. Mas tahimik, mas maliwanag, mas normal. Pero gabi-gabi, hindi talaga siya pinapatahimik. Laging may tunog. At minsan, sa loob mismo ng aparador niya. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Tumigil ka na! Sigaw niya sa madilim na kwarto. Biglang tumigil ang katok. Tahimik. Masyadong tahimik. Akala niya, tapos na. Hanggang sa marinig niyang boses. Mahina. Galing sa likod niya. Hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos. Napalingon siya. At doon niya nakita yung babae. Pareho pa rin. Basang-basa. Baloktot ang leeg. Ngunit ngayon, mas malapit. Mas malinaw. At mas galit. Bakit mo ko iniwan doon? Tanong nito. Nanginginig sa Althea. Hindi. Hindi kita iniwan. Patay ka na. Ngumiti ang babae. Isang ngiting puno ng sakit. At ikaw, hindi pa. Biglang nagdilim ang paligid. Parang bumalik siya sa morgue. Malamig. Tahimik. Nasa loob siya ulit. At sa harap niya, ang drawer 6. Dahan-dahan itong bumukas. At sa loob, siya nang nakahiga. Sumigaw si Althea at nagising na siya. Nasa kwarto niya ulit. Pero hindi siya nag-iisa. Nagbakas ng tubig sa sahig. Papunta sa kama niya. Kinabukasan, bumalik siya sa funeral home mag-isa. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil alam niyang hindi siya titigilan. Pagdating niya roon, pareho pa rin ang itsura. At dumiretso siya sa morgue. Pagbukas niya ng pinto, bumalik ang lamig at ang parehong pakiramdam. Lumapit siya sa drawer 6. Nanginginig ang kamay niya. Tapusin na natin to. Bulong niya. Hinila niya ang drawer at dahan-dahan. Nandoon ang bangkay. Yung babae. Pero iba na. Bukas ang mga mata at nakatingin sa kanya. Bumalik ka rin. Sabi nito. Hindi na umatras si Althea. Ano bang gusto mo? Tanong niya. Tahimik ang babae. Pagkatapos,
Umupo ito dahan-dahan, hindi normal ang galaw. Hindi ako matahimik, sabi nito. May kumuha sa akin. Nanlamig si Althea. Anong ibig mong sabihin? Hindi aksidente. Nanginginig si Althea. Gusto mo ng hustisya? Bulong niya. Tumango ang babae. At gusto kitang tulungan. Kinabukasan, nag-report si Althea. Dinala niyang impormasyon, ang detalye, ang muka, ang lugar. Matagal ang proseso, pero kalaunan, nahuli ang lalaki at umamin nito. Pagkatapos noon, bumalik si Althea sa morgue. Huling beses, lumapit siya sa drawer 6. Walang lamig, wala nang takot. Binuksan niya ito at doon niya nakita yung babae, nakahiga na at payapa. Salamat. Mahina nitong sabi. Kahit hindi gumagalaw ang labi, narinig niya. Unti-unting naglaho ang presensya at sa unang pagkakataon, tahimik ng morgue. Wala nang bakas ng makakatok o kahit anong ingay na maririnig. Payapa na rin ang kanyang buhay nang matapos ang mangyaring iyon. Hanggang dito na lang ang kwento ni Althea.